Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first card ni Cancer, we have cherishing self. Ayan, accept and love myself. This is really beautiful na parang na ina-appreciate mo naman yung sarili mo, no? Kasi this is parang treat mo din ito sa sarili mo. Siguro marami na ka din kayong mga ginawa, trabaho, 'di ba? Maybe there's a lot of sacrifices that you have done already for other people, for your family, yung mga ganyan. So, dapat lang din, no? Deserve mo din ito, 'di ba? Na i-cherish mo yung sarili mo. I-treat mo yung sarili mo, no? So, what else? Believing in magic. True magic is abounding in my life. Napakaganda. Alam mo, yung magic na to could be miracles. This could be miraculous moments, miraculous events na po pwedeng paparating sa'yo, you know? So, ayan, this could be, yung mga bagay na to, maaring dumating, could be, a lot of different blessings, no? Pwedeng ganon, maaring kayo ay magkaroon ng mga biyaya, no? Sa buhay, maaring yan ay paparating. Maaari din na ang iba sa inyo dito, Cancer, is going to siguro you can expect good things no coming your way kasi 'di ba yung mga miracles na yan could be answered prayers. So, maaaring yun ang mga bagay na pinagdadasal mo, inaantay mong dumating yung ganun. So, we have being in the flow. Yan, being in the flow with life. Sabi dito, I am in the flow of the universe. And magandang ikaw ay magdedesisyon na you just go with the flow with life. Kasi kapag you are in the flow with life, ang sitwasyon dito, magiging magaan ang lahat. Magiging magiging magaan ang inyong pakiramdam, magiging magaan ang inyong pag-navigate ng inyong mga sitwasyon, magiging magaan ang journey ninyo sa buhay. Kasi nga, 'di ba, may katulong ka when you are surrendering to the divine. Ah, hinahayaan mo siya na tulungan ka na maging kaagapay mo, 'di ba? Kaya kahit may problema ka, kunyari, sa tingin mo napakabigat ng problema mo, pero mapapansin mo 'no, na kapag ino-offer mong lahat 'yan sa Panginoon, mapapansin mo na yung mga oras, mga araw lumilipas 'no, na magaan pa rin ang inyong pakiramdam. Nagiging stress-free ka, magiging ano ka, magiging maluwag 'no, ang inyong pag-iisip, ang nararamdaman mo, ang dibdib mo hindi katulad ng, hindi ka nagsu-surrender sa universe pa na parang sinukluban ka na ng mundo, 'di ba? But you, that's going to change, no? When you surrender everything to God, mararamdaman mo na parang ang gaan-gaan kasi nga tinutulungan ka niyang bitbitin kung ano man ang mga burden mo sa buhay. Kaya ito na you are going to be in the flow with the universe, mapapansin mo na magiging magaan ang lahat. At kung may mga problema ka man pinagdadaanan, magiging magaan din ang paghahanap mo sa solusyon sa mga problemang yan. You will making a difference. This could be your mission in life, to make a difference in the lives of many. Sabi dito, my inner light shines far and wide. Kasi nga, maaring isa ka doon sa mga tao na baka pinaghuhugutan din ng lakas ng ibang tao. Maybe you are going to serve as the beacon for others. You're going to serve as their rock. 'Di ba? Maaaring ikaw yung hinihingian din nila ng advice. Maaaring ikaw din yung tinatakbuhan ng mga taong ito kung ano man ang kanilang pangangailangan. Kaya in a way, parang ikaw din, no, yung nagpapaliwanag, 'di ba? Or ikaw yung nagdadala ng liwanag sa madilim na circumstances ng ibang tao, no? So that could be your mission
in life sa ngayon. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join po kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have look at the bigger picture. Okay? Lalo-lalo na kung meron kayong mga desisyon na kailangang gawin. No? You really need to look at the bigger picture para mas makita mo yung kabuuan ng inyong sitwasyon. 'Di ba? Do not just focus on kung ano lang ang kung ano lang nararating ng mga mata mo, 'di ba? Kundi tignan mo yung pangkalahatan, 'di ba? Para na mas magiging effective, mas magiging sound, mas magiging maganda, maayos ang mga desisyon na gagawin mo. Alright? So, what else? A personal issue reaches resolution. So, this is good. No? This is good na kung ano man ang mga personal issues ninyo na maaaring kinakaharap mo din. You're trying to solve, you're trying to fix, 'di ba? Maaaring 'yan ay masusolusyunan mo na, maaaring 'yan ay makukuha mo na, mahahanap mo na kung ano ang solusyon dito and you'd be able to come out, 'di ba, of that ano din, problematic situation na maaaring kinabibilangan mo or maaaring hinaharap mo, no, sa sarili mo. So, you and your loved ones are safe, kaya wag kang mag-alala, wag kang matakot, okay? Magtiwala ka lang na binabantayan ka at ng pamilya mo ng Divine Universe. Okay? This is a guarantee sa inyo na lahat kayo safe. Ikaw, ang mga kapamilya mo, mga mahal mo sa buhay, you are all safe. Kaya patuloy ka lang na magdasal at patuloy ka lang na palakasin ang iyong pananampalataya at palakasin mo lang yung inyong paniniwala. 'Di ba? Na you and your loved ones will be safe at all times kasi nandiyan ang divine, you know, and nandiyan yung mga guardian angels mo, nandiyan yung mga ancestors mo, 'di ba? Na lagi kang binabantayan kasama ng iyong mga mahal sa buhay. So, we have meditate and contemplate. Yan. So, this could be a perfect time for you, no, na makapag-meditate ka and makapag-contemplate ka. Lalo-lalo na siguro, no, related doon sa mga issues ninyo, no, sa sarili ninyo, yung mga personal issues ninyo. Maring ito yung kailangan ninyo din na pag-isipan mabuti. Okay? Maaari din kasi na sometimes sarili mo lang din ang kalaban mo eh. 'Di ba? Kaya maaaring makakatulong sa inyo na ma-solve mo din ang personal issues mo na 'yan 'no. Kapag mag-isip-isip ka, mag-reflect ka, examinin mo din na yung inyong sarili, examinin mo din yung, kung ano yung mga nararamdaman mo, ano yung iniisip mo, 'di ba? Kasi sometimes talaga tayo lang din ang nagsasabotahe sa sarili natin, hindi ba? But when you get to know better, no, of yourself at kapag minsan kasi kapag lumalayo tayo sa sarili natin lalong-lalo na kung busy tayo, minsan nakakalimutan na natin kausapin ang sarili natin, kamustahin ang sarili natin, hindi ba? Kaya with that, minsan hindi na natin kilala ang sarili natin kapag gano'n ang nagiging ganap sa buhay natin. Kaya when you do some kind of meditation and contemplation, reflection, that is the time na parang kinakamusta mo na din yung sarili mo. That is the time na napapakinggan mo din, no, kung ano yung sinasabi ng puso mo, ng soul mo. Kaya kadalasan ano, when you do some kind of contemplation and reflection and meditation, nagaground mong muli ang sarili mo, then you'd be able to to speak, no, to your soul. At diyan nagkakaroon ng linaw ang isipan, may mga bagay na nare-realize ka na, ay oo nga pala, ito na lang ang gagawin ko. 'Di ba? Yung mga ganyan ba. Kaya maaring 'yun ang kailangan mong gawin para matulungan mo yung sarili mo na ma-solve mo na, ma-fix mo na kung ano man itong mga personal issues ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.